5 years here in the real estate industry, and it feels like right now I am so overwhelmed kasi ito yung kauna-unahang lote na nabenta ko dito sa subdivision na to, and meron na siyang bahay, and yung client ko na nakabili nito, which is a 70-year-old woman looking for the retirement house, and now nakapagpagawa na sila ng bahay, at ngayon makikilala natin yung builder, yung contractor na very inspiring yung kwento. Kaya tara, papapasukin niya tayo, titignan natin kung paano niya kinonstruct, ano yung naging inspiration nung house na to. Good morning! Good morning! Hi! Magandang umaga po sa lahat ng viewers. So, Geekers, this is Sir Irvin of 9.09 group of companies, and now a very, very good friend of mine. Kamusta, Sir Irvin? Okay naman. Maraming salamat sa pagbisita. At tayo po ay nagpapasalamat sa may-ari ng bahay kasi pinaunlakan niya po tayo na i-feature yung gawa ng 9.09er construction. Siyempre, kay Jaire po sila kumuha ng lupa, kaya malaki din po ang kanilang utang na loob kay Jaire. Yeah, thank you also, Sir Irvin. This is also my first time na magkakaroon tayo ng ganitong house tour, no? And nasa bahay ba tayo, Sir Irvin? Kasi feeling ko parang nasa hotel ako. Malaki yung pamilya niya. She has an extended family. She's a Phil-Am based in the US, 70 years old. Then, yung kamag-anak niya sa Laguna nakatira. Kaya nung pinatayo niya tong bahay na to, naisip niya rin yung kanyang mga kamag-anak. Kasi syempre, as a Filipino, we have this close family ties. Ayaw naman niyang mapag-iwanan yung mga kamag-anak niya. So, no one left behind. Gumawa siya ng isang bahay na kasya yung mga kamag-anak niya. Correct. Sir Irvin, can you ano yung high-level idea? Ano yung naging theme? Paano kayo nag-come up sa ganitong design, color scheme, architecture? For sure, kinonsider natin yung modern tropical architecture. Kasi yun yung requirement ng subdivision. Correct. Outside, may specific look siya, pero inside, very specific siya sa mga gusto niyang mangyari. Sabi niya, number 1, madali siyang mabore. Gusto niya kada pasok niya ng room, iba-iba ang kanyang nakikita. Oh, so hindi siya tulad ng kapag modern Asian lang. Modern Asian. So ito makakakita tayo ng iba't iba, pero per room siya. Yes, that's right. Mayaman naman siya, kaya niyang bumili ng mga bahay na binibenta sa YouTube at sa TikTok. Yun nga lang, sabi niya, parang masyadong safe. Walang nagmamatch dun sa personality niya. Aminin natin, may iba gusto pure white. Yeah. May iba gusto ang nakikita lang na colors ay yung pangkahoy look lang. Yung iba gusto parang black, gold, silver, or earth colors. Correct. Sa kanya ayaw ng ganun. Gusto niya, pagpunta niya sa isang part, may ibang look siyang makikita. Doon sa ibang part, ganun din. As contractor, as the builder, sinunod lang namin kung anong gusto niya. Hindi naman namin siya pwedeng pakialaman. Yeah. So parang nakikita ko, on the outside, medyo minimalist siya. But nung nakita ko to, maximalist ang interior. Right? So parang, okay, ang ganda na ng labas, pero wait mo yung loob, di ba? Ang gustong-gusto ko to, Sir Irvin. No? Okay. Anong kwento niyan? Kung galing sa camera na to, makikita po ninyo, rare ang puting pintura sa bahay niya. At iba-iba yung bato na ginamit. Like, etong bato dito, iba sa batong nakikita nyo doon. Yung dito, iba naman yung accent wall. Specific instruction niya po yun. Hindi po namin siya pinakialaman. Kung anong gusto niya, yun po yung nasunod. At sabi niya, kung sa labas, masyadong simple na yung bahay. Kaya ang sa loob, ang gusto niyang mangyari, modern artwork. Ayaw niya nung Victorian, ayaw niya nung classical. Gusto niya yung bago sa paningin niya. Bakit? Kasi sabi niya, matanda na siya. Kung matanda pang itsura ng bahay, redundant na. So gusto niya magmukhang bata. Sabi niya, hindi naman daw siya magtatagal dito sa world. Kaya mas gusto niyang ma-feel yung 2020s vibe. Kahit pa, nasa 70s na siya. So lahat ng nakikita namin dito, sinors niyo? Ito yung parang, ito yung perspective ng architect. Pero, meron siyang, gusto kong ipasok niyo ito. May nahanap ako sa ganito, bibilhin natin to, dito siya ipopwesto. So, involved siya sa pagpili ng mga pieces. Yeah, so that's why complementary. Kahit na iba-iba yung pieces, nagbe-blend pa rin sila. Okay. Correct. So, technically, if like, for example, for the 9.09er construction, not just for the house itself, but for the interior, you will help the clients.
magbibigay kaming suggestions. Kasi minsan, may mga clients na hindi nila alam kung anong gusto nila. Kunwari, may client kami before, nagpagawa ng condo sa Manila. Sabi niya, ito 4 million kayo na bahala sa magiging look. Surprise me na lang. Meron ding isa, nakuha namin sa Makati. Very specific siya. Alpha, itong si Madam. Sabi niya, ganito ang kulay na gusto ko pagpasok ng pinto. Ganito ang itsura ng sa kanan, ganito itsura ng sa kaliwa. So, in the last 2 years, sabi ko, mahirap nga naman talaga for mayamang clients na pumili na lang ng ready for sale or ready for occupancy na condo or bahay. Kasi merong iba, gusto nilang nakikita yung kanilang personality doon sa property. Kaya ang tagline namin, if you are looking for a contractor that tells your story, there's 9.09er Construction. And gustong-gusto ko tong part ng house. Of course, obviously, this is your living room, Sir Irvin, no? Wow! So, kayo din ang nag-source nito? Kasi parang nakikita ko dito is end-to-end. Yes. Ma-help yung nasa ibang bansa sila. Of course, not just kung sino yung magbibuild ng house. Gusto nila lahat na. Pati yung mga furnitures, fixtures. So, technically, we can help them. No? Nag-suggest kami sa kanya. Sabi namin, meron pong ganitong supplier, blah, blah, blah. Isa ang sinabi niya, hanapan niyo ako ng chandelier na halos wala pang nagmamay-ari sa Pilipinas. Ganon ka-specific instruction niya. So, nung nag-search kami, sabi namin, ma'am, meron pong isang supplier, sabi niya, pang-apat pa lang po kayo na bahay sa buong Pilipinas na magkakaroon ng ganyang chandelier. Sabi niya, patingin. Sabi niya, nasa magkano ba yan? Sabi ko, ma'am, nakadepende po kung ilang pieces. Pinasukat, so kung ano man yung sukat, yun yung recommended number of pieces. So, nung nalaman niya na pang-apat pa lang siya sa Pilipinas, sabi niya, go na kaagad yan. Yeah. Hindi talaga mahirap magpagawa ng bahay pag may pera, no? Tama din naman yun. Kasi kahit anong gusto mong ipilit yung ganito o yung ganyan, pero limited yung budget, for sure, mahihirapan ka. Pero kung may budget ka, hello, 70 na si Madam. Marami na siyang na-achieve sa buhay. Correct. Sige nga, sir, gusto ko i-feel yung ating... sige. Upo tayo. Upo tayo. More than the house, no? Of course, gusto kong makilala si Irvin na where is this grit coming from, Sir Irvin? Like, how did you start from 9 point... Maraming nakakakilala sa inyo, of course, sa healthcare sector because you're administering the IELTS review, right? So, from that review center, ngayon, naging group of companies na, paano ka nagsimula, Sir? Karamihan sa mga anak mayaman, swerte sila kasi may capital na sila. Correct. May connection sila. I always consider myself as a textbook example of a super minority. Number 1, Bisayang taga-probinsya, tubong Mindanao. Number 2, bakla na nga. Number 3, cross-dresser pa. So that's how I started when I went to UP Diliman in 2005. And sabi ko, parang mas maraming opportunity sa Metro Manila kesa doon sa amin sa Mindanao. So, ang ginawa ko, I waited for me to turn 18. Napaka-excited ko nung maging 18 ako kasi alam kong pwede na akong maghanap ng trabaho. Pero mahirap pala maghanap ng trabaho. So, kasi, from Mindanao, ilang taon ka? I transferred to UP Diliman when I was 17. Kasi nag-start ako sa UP Mindanao first year college when I was 15. So 17, third year college na ako. Sa UP Mindanao, BA Communication Arts. Then paglipat ko ng UP Diliman, BA Communication Research. Okay. So anything communication related. So ikaw lang yung nag-transfer from Mindanao, hindi mo kasama yung family mo lang? No. Okay. Paglipat ko ng Diliman, 18 na ako. Sabi ko, sa wakas, pwede na ako maghanap ng trabaho. Ang hirap pala maghanap ng trabaho. Kasi una, hahanapan ka ng diploma. Tapos, hindi sapat na may diploma ka. May mga expectations sila that you have to look normal. And you're still studying at that time? So yeah, you had the urge na mag-work while studying? Why? Kailangan ko ng extra money. Coming from the province, I don't want to put pressure on my parents to keep on sending me more money kasi wala sa plano namin na mag-aral ako sa Manila. I grew up in Mindanao, doon ako dapat mag-aaral ng college kasi mahal magpaaral sa Maynila. Ha? I did not want to keep on asking money from them kaya naghanap akong trabaho. E nung naghanap akong trabaho, pag nakita ka agad na cross-dresser ako, hindi na ako pinapapunta sa interview. Pag nakita pa lang na kulot-kulot ako na naka-high heels, hindi na ako pinapag-take ng exam. Sabi ko, ang sama pala ng world. Kasi hindi man lang nila ako pinag-exam, hindi man lang nila ako in-interview, ginudge kaagad nila ako sa itsura ko.
Or yung iba, naghintay na magsalita ako. Kasi pag nagsasalita ako, halatang Bisaya. Even if I've stayed in Manila for like 2005, 2025, 20 years na pala ako sa Maynila. From time to time, lumalabas yung puntong Bisaya. So, sabi ko, ang hirap naman, wala nang nakakilala. Hindi ka pa straight, hindi ka pa nagdadamit pang lalaki. Ang hirap naman. Pero siguro, if you remain faithful and loyal to Him, He can make wonders for you. So, nakahanap ako ng trabaho as a working student. Nagtuloy-tuloy na siya. Yung inipon ko in the first 9 months of working, na ipatayo ko ng review center. Then in 6 months, naging number 1 kami sa buong Pilipinas. At doon na nagtuloy-tuloy yung grasya. In fact, I also asked my parents to come over, including my brother. Kaya nung kinasal na yung kapatid ko, binigyan ko rin sila ng sariling negosyo noong 2019. And now, they own 3 Subway branches. So, i-promote ko lang, kung kayo po ay madadaan ng Subway PITX or Subway 1 Ecom Mall of Asia or Subway Double Dragon Pasay, yun po ay owned and operated by 9.09er Food Service. Kasi nag-start tayo 9.09er Review Center. Ngayon, meron na rin tayong 9.09er Food Service. At eto naman ang 9.09er Construction. Kaya group of companies na siya. Yung dating nire-reject ng mga kumpanya kasi baklang Bisayang nagdadamit babae, may 3 kumpanya na po siya. I'm curious, anong age ka nag-earn ng first million? Okay. Sige, kasi naghanap akong trabaho nung I was 18. Then, it took me 6 months bago ako matanggap sa trabaho. 18 years old ako noon. And then, nag-ipon ako for 9 months hanggang Feb 2007. Around 500,000 yung naipon ko noon. And I opened the first review center 2007. The following month, May 2007, I earned my first million when I was 19 years old. Wow! Grabe. Coming from, ako personal ko tong, sir, no? And dahil matagal na tayo hindi magkakilala, alam mo din on why I'm doing this. My big why, of course, katulad ng sa'yo, my family, no? But, ano yung pinaka-secret mo on how, paano mo na-maintain yan? Of course, hindi naman kasi laging everyday, okay tayo, gusto natin magtrabaho, but may mga times din na parang, tama ba yung ginagawa ko? May patutunguhan ba to? But, how do you keep yourself consistent na, hindi, kahit ano yung nararamdaman ko, kahit ano yung nafe-feel ko ng araw na to, kailangan focus ako dun sa goal. Okay, 2 things. Number 1, I stay on my lane. Meaning to say, hindi ko tinitingnan ang aking mga kalaban, hindi ko tinitingnan kung anong mga posts sa social media. I do not read comments. Siguro, pag may time ako, saka ako magre-reply, pero yung tipong paglalaanan ko yung ng oras, tapos makikipagbardagulan ako sa social media, that's just not my thing. So number 1, I stay on my lane. Hindi nga ako active sa Facebook. In fact, pag magche-check ka ng personal Facebook ko, nothing interesting. I'm not an opinionated person. Of course, I'm opinionated, but I keep it to myself. Kung wala akong magandang sasabihin, hindi ako magpo-post. Kasi masyado nang magulo ang Pilipinas para makisawsaw ka pa sa mga opinion ng ibang tao. And number 2, go back to why you are working in the first place. And that is my family. Curious, sir, sila parents, anong work nila or, of course, no, raising you or yung kapatid nyo like this one, nakakurious ako, paano sila as a parent, paano nila nababalance yung work nila and, of course, yung mga aral na binibigay nila sa'yo? Both of them, bankers. First and last job nila yon. Sa bangko sila nag-meet, tapos sa bangko na rin sila nag-retire. So, as employees, they were able to send us to a private school in Davao. Okay naman kami sa Davao. We wouldn't say na super poor. Kumbaga, we were able to get by. Hindi naman ganun kalaki ang sahod ng empleyado ng bangko, pero proud akong napagtapos kami dalawa ng aking kapatid. Wow, so dalawa kayo. No? And then, nung nandito ka, nag-move na rin sila? Yes, kinuha ko na sila. So, ilan ang total? Ilan ang manpower mo sa 9.09 group of companies? Okay. Kung sa review center, main branch alone, kasi may online operations kami, we have 40. Tapos yung Subway sa 3 branches, close to 30. Tapos sa construction, ang gumawa nito, around 48 people. Then we also have our digital marketing team. So,
you'll notice sa iba't ibang naming negosyo, hindi na kami nag-outsource kasi may sarili kaming team. Mga nasa 2-3 sila na gumagawa ng mga videos for us. So, yun. Siguro kung pagsamahin lahat yon, more than 100. Yeah, at iba din yung pressure kasi parang kasi more than my family, yung more than 100, umaasa na din eh, di ba? True. So, yeah, the grit, I'm very inspired and paano mo na-discover na may passion and love dito sa IELTS Review Center? Marami ka namang pwedeng i-venture, di ba, na business. Isa lang ang ugat niyan, mukha talaga akong pera. And I don't see it in a negative way, ha? Kasi yung ibang tao, naku, mukhang pera naman yan. Yung love ko for money, I'd say moderate greed. Why? Kasi kung walang papasok na pera sa akin, paano ko susuportahan ang aking parents? Paano ko mabibigyan ng magandang trabaho ang aking kapatid? At kasal na rin po ako sa aking partner. And we want to grow together. Mahirap po gumalaw pag wala kang pera. So, andun ako sa part na gusto ko ng pera because it provides us with the bare minimum in life. Pero hindi natin to gagamitin sa pagiging sakim. Paano mo malalaman kung ang isang employer ay hindi sakim? Sa Review Center, which is 18 years old na, I have at least 12 employees na at least 12 years na rin sa akin. So, kung magtatagal sila sa'yo ng ganyan, hindi ka naman siguro madamot sa kanila. So, this desire to earn more, lagi kong binabalikan sila. Ano pa bang kulang sa parents ko? Ano pa bang kulang sa kapatid ko? Ano pa ba ang pwede kong mabigay na racket sa mga staff ko? Kasi yung mga staff ko, more than their basic salary, pag binibigyan ko sila ng additional racket, pag pinagsama yun, for sure, naitatawid din nila ang kanilang mga pamilya. Tama. So, it's more than yun eh. Parang maikwento ko lang. Kailan ko nalaman na meron akong entrepreneurial skills. Grade 3 pa lang, nagbebenta na ako ng Nagaraya, White Rabbit, Curly Tops. Yung mga millennials dyan, kilala natin ang mga brand na ito, di ba? Grade 3 pa lang, nagbebenta na ako. Araw-araw na akong nagbebenta hanggang college. Lahat ng pwede kong ibenta, binibenta ko. So talagang madiskarte na si Sir Irwin, no? Bata pa lang. Tignan niya natin yung second. Sige. Nagpaalam naman na po tayo sa may-ari. Sabi niya, kahit saan, huwag lang kayong pumasok sa kwarto. Ano yung chandelier dito sa ano? Chandelier ba ang tawag? Chandelier siya. Sinend namin sa kanya yung catalog. Sabi niya, ayaw naman niya nung magmukhang metal yung kanyang sa dining table. Kaya you will notice na medyo may white aspect. Mukha siyang wood, pero iba yung material niya. Saka feeling ko, nakatingin pa rin ako sa render. Parang kamukha niya yung render, no? Yes. Yun nga yung ginawa ng architect. Parang render versus reality. Tignan niyo naman yung stairs. Sa stairs pala, ha? Parang piano, no? Parang sumusunod. So, ang laki niya talaga tignan. Gaano kalaki ang floor area? Okay. Yung mismong lupa, 601 square meters. Tapos yung mismong bahay, 720 square meters. Yung iba, nung napanood nila yung video, sabi nila, ba't walang swimming pool? Ay, hindi po lahat naghahanap ng swimming pool. Kanya-kanya po tayo ng gusto sa buhay. Ayaw niya po sa araw. Kaya sabi niya, na-maximize talaga yung lote. Sabi niya, ba't pa maglalagay ng pool? Ayoko naman ng pool. Wala din namang gagamit dyan. So, isagad nyo kung hanggang saan pwedeng isagad. So, mamaya, pag chinek nyo yung labas, halos wala talagang extra space. Tama. Curious ako dito. So, ano to? Stone to or natural stone or mineral stone ba? Patagonia quartzite slab, galing sa Brazil, galing sa South America rather. And dun sa una naming video, yung iba kasi parang tumaas ang kilay. Paano daw umabot ng 72 million yung construction cost? So siguro yung iba nag-comment na hindi naman nila naabutan yung part na dinidiscuss namin ito. Okay? Ang isang slab ng Brazilian Patagonia quartzite, nasa 350,000 pesos po siya. So, 3 po silang slab dito sa wall na ito alone. Itong mismong parte lang ng bahay na ito, 1 million na po kaagad siya. Ding-ding lang yan, ha? Ding-ding.
sa gusto niya, di ba? So yung iba, ang pangit-pangit naman. Ang pangit po sa inyo, hindi po pangit sa kanya kasi siya po nag-decide. Wala pong basagan ng trip. Kung may 72 million po kayo, di magpagawa po kayo ng bahay sa amin sa gusto niyo pong design. Okay? Wag po natin siyang pakialaman. Matanda na po siya masyado para pagsabihan po siya. So gusto ko lang makita yung, of course, para talagang every part of the house, parang meron siyang paano ko ba sabihin? May highlight. No? Yes. So, conversation starter. Yeah. And then, excited ako kasi nabanggit nung may-ari na may entertainment room siya. Yes. Gusto ko naman makita ang ating entertainment room, sir. Sabi niya, more than the pool, mas gusto ko ng entertainment room. Para sa mga apo? Or relatives? For the extended family na rin siguro. Kasi una, pero no-post namin sa kanya, lazy boy, sabi niya, ayaw niya kasi 6 lang daw yung kasya. So, mas gusto niya yung sofa type para pag marami silang nanonood, kasya yung buong pamilya niya. Very specific. Sabi niya, Star Wars, yung kanyang favorite na movie. Napaisip kami, paano namin gagawing Star Wars yung home theater? Nakatatlong revisions. Ganun ka-specific si Madam. Sabi niya, ayoko yan. Dagdagan nyo ng ganito. Bawasan nyo ng ganito. So, after 3 revisions, ito na po ang itsura ng ating home theater. I think swerte po kayo. Kasi sa buong Pilipinas, pangalawang entry pa lang ito. Pangalawang YouTube entry pa lang na nagfo-focus sa home theater. Ang dami ko na pong napanood na house tours, halos walang nagha-highlight sa home theater. So may sarili kaming entry nito, exclusively for home theater, very specific. So kung gusto nyo ring magpalagay ng home theater sa bahay nyo, pwedeng-pwede. Okay? Na-on na natin yung aircon, pero wala pang ilaw. Sige, i-on ko po yung mga ilaw. Ayan na po siya. So, sana po ay pasok sa panlasa ng mga mahilig sa sci-fi or sa Star Wars. Curious, Sir Irvin, how much yung home theater na? Alone. Dito lang tayo. Yung mga mahadera dyan, ready na ba kayo sa overpriced comments nyo? Ganito po yan. Hindi po binibenta ang bahay. So whatever figures na sinasabi po namin sa inyo, hindi po bloated yun. Kasi in the first place, hindi po siya binibenta. Okay? Nagpagawa po ng bahay. Okay. Puntahan natin ang technical aspect. Speakers alone, 7.4.2. So, 7 plus 4 plus 2. So, that's 13 speakers. May speakers sa wall. Ayan, 4. May 4 din na speakers sa ibabaw. May 2 floor mounted. Speakers alone, nasa 900,000 na po siya. Meron pang projector. Ayaw niya ng TV kasi masakit sa mata. So, projector. Dagdag expenses na naman yon. Tapos, the soundproofing. Yung soundproofing po, mahal po yung rock wool. At mapapansin nyo naman ang material dito. Okay? Plus, the air conditioning, the sofa. Itong nakikita nyo sa ibabaw, 7,000 fiber optic lights na kinabit isa-isa. Okay? Matagal po matapos kasi 7,000 po yun. Pag tinotal nyo po lahat ng nakikita nyo po dito sa loob ng home theater, 3 million. Hindi po overpriced yun. I-check nyo po sa supplier na Marantz, i-check nyo po sa supplier na Polk. So, bago po tayo mag-comment ng overpriced, research din pag may time. Madaling mag-type, ang hirap mag-research. So 3 million. Soundproofing pa lang, intricate na eh. Kasi it's more of like, ang hindi kasi hindi naman sa hindi na-appreciate, but of course, no, we are doing this for, like, yung mga magpapatayo ng bahay, magiging aware sila. Kumbaga, ngayon, it's not just yung construction materials. Of course, we have to, na rin yung labor. True. Yung theme. Kumbaga, it comes with the price, 'di ba? Na hindi lang tayo titingin dapat sa materials. Binabayaran din natin yung creativity. Correct. Binabayaran din natin kung paano tayo matutulungan na ito yung idea ko, but how will that contractor or how will that builder will bring it into life. And just in case you're wondering, total of 85 suppliers po ang aming nakausap for the entire construction. Yung 85 na yon, iba-iba. Isang supplier ng chandelier, isang supplier ng sala set. Kasi lahat ng nakikita nyo sa bahay na ito, customized. Yung furniture. So, gaano katagal ito matapos? Nag-start January 2024, na turnover namin sa kanya March 2025. So, total of 14 months. Yeah. Lahat-lahat. 48 workers, 85 suppliers. And I think it's still, based on my observation, ganito kalaki yung lot area.
maaga, mabilis pa rin siya. I think so too. Kasi Yeah. marami kaming naging clients before na ang sabi nila, buti na lang may personal kaming kakilala na gumagawa. Kasi yung iba naming mga kaibigan na naghanap ng contractor na ni-recommend lang sa kanila or nahanap lang nila online, na stress sila sa tagal. Kasi yung mga unang clients namin, personal naming kakilala. So, andun na yung trust nila sa amin, ayaw naming mawala. If there is one thing very important in my career, it's credibility. Yeah. Yeah, tama. Lahat ng ginagawa natin, lalo na kapag nasa service industry tayo. Even ako, Sir Irvin, I'm doing this job, selling. But it's hindi lang about sa selling eh. It's the after sales talaga, no? True. It's you building relationship to your client. Last na, Sir Irvin, gusto ko makakita ng isang room. Okay. Naku-curious ako on how you created another theme na iba siya, pero nagko-complement pa rin siya. Or pasok pa rin sa taste kung sino yung may-ari ng room na yun. Sige. Isipin ko kung anong room kasi sabi niya, huwag kayong pumasok sa room ko. Isipin ko muna aling room. Huwag tayo dun sa room ni client. Sige. 8 po yung rooms sa bahay na ito at ang napili nating i-feature kasi isa lang. Isa lang yung pinayagan tayo ng may-ari. Ito po ang Muji-inspired room sa in-laws nasa iba na akong bahay. Sir Irvin. Ang galing. Sabi nga, di ba, parang dapat pagpupunta siya sa panibagong part, iba na naman yung itsura. Malilibang ka talaga sa bahay na to. Kasi iba-iba talaga siya, no? Wow! Dito halos walang kulay. Puro mga wood lang, ganyan. So, Muji-inspired talaga na theme niya, no? So, total of 8 bedrooms. Bukod sa Muji, ano ang style ng ibang rooms? Yung isa, I'd say, yung master's bedroom, bluish and taupe, yung theme doon. Yung isa naman, medyo makaluma. Tapos, meron ding guest room na mid-century. Yeah. Yung isang guest room ay Japandi. So, basta iba-iba ang itsura nung 8. Depende kung ano yung gusto nung, of course, no? Kasi yun yung gusto ng may-ari. And yung technically titira dun sa room na yun or gagamit ng room na yun. That's a very smart idea, no, na binibigyan mo rin ng freedom or creativity yung kasama mo sa bahay na, okay, ito yung theme ng bahay natin, but don't worry. Kasi sa room mo, pwede mong ilagay yung character mo, yung personality mo. And yung nandito nga is Muji style. So, I think it feels like I'm in a condo, right? Mukha siyang condo. So, you're doing like mag-fit out din ng condo, yes. right? Kahit marami offices. akong clients kasi, Sir Irvin, na of course, marami tayong clients ngayon abroad. Ang una nilang tanong, how much per square meter sa condo? Wala sila dito, but they want na mag-interior, i-fit out, wala nga silang time. Ngayon ba, how much naglalaro per square meter kapag magpapa-fit out ka ng condo, may it be a studio or what? Okay. Kapag condo, nakadepende kasi yan sa demands ng client. More often than not, 20,000 per square, okay na yon. Yeah. Decent na yung condo, okay na yung itsura. Yung mas tight ang budget, pwede naman nating babaan yon, pero i-manage lang din natin yung expectations. Okay? Kasi hindi naman po isda ang binibenta dito na pwede nating tawaran ng kalahati. Marami tayong pinapasarhurang empleyado, may architect tayo, may site engineer tayo and all. Yung 20,000 per square, malayo na mararating nun. Yeah. Kung bahay naman, we start with 35,000 per square meter. Pero don't get me wrong ha, itong bahay na ito, hindi po ito pang 35,000 per square meter. Yeah, it's a high finish. Yeah. To the highest leveling si Madam, kaya mataas din yung per square meter ni Madam. Yeah, and then per room, meron silang sariling ensuite toilet and bath and walk-in closet? That, lahat may ensuite toilet and bath. Yung iba, hindi naman walk-in closet, pero more of cabinet lang. So, yeah. That's it, guys. It's a Muji style. So, if gusto nyo rin magpagawa ng bahay, but you want to put your own personality, kayang-kaya nyo gawin sa room nyo yun. Kung kayo ay nagtatanong kung saan, pwede po kaming gumawa ng projects, bahay, condo, Metro Manila, Southern Tagalog Region, that's Cavite, Laguna, Batangas, pwede din Rizal, pwede din Bulacan, Pampanga. More of mga 1 to 2 hours drive coming from Metro Manila, kaya po naming puntahan yan. Sir, ano ang dapat pa naming abangan not just for the construction, not just for your 9.09 yan? Of course, you already reached this state, no?
And I know na talagang nag-i-improve tayo over time. Lalo na no, sa katulad ni Sir Ervin na talagang wala naman talagang perfect journey. But what's in it for you? Mahilig kasi ako mag-innovate. Hindi pwedeng walang bago. Kasi karamihan sa malalaking brands na nawala na ay yung mga hindi nakapag-adjust, hindi nakapag-adapt. So, kung ano ang bago, sinusubukan kong aralin kung para sa akin siya. Hindi ko rin gustong sabihin na lahat ng pinasok ko ay successful. May mga pinasok din ako before na hindi nag-succeed. But it's only when you fail that you get to become a better person and a better businessman. If it's not going to kill you, it will only make you stronger. So, huwag matakot mag-innovate. I am sharing this kasi alam ko, marami sa inyo dyan always rejected by employers. So, kung ikaw ay probinsyano, kung ikaw ay cross-dresser, parte ng minorya, alam na alam ko yung pinanggagalingan ninyo. And we hope na yung feature namin today ay na-inspire po kayo na pag-igihin ang lahat ng mga kung anong gusto nyong marating sa buhay. Pero hindi hanggang pangarap lang yan. Kailangan mong gumalaw para sa pangarap. Kasi ang pangarap ay hindi lalapit sa'yo. Thank you for sharing your story. Thank you for inviting us no sa kauna-unahang project, major project ni 9.09er Construction, sir. Invite them. Saan nila mahahanap ang 9.09er Construction? Maybe marami sa atin nagpaplano na mata-turn over na yung condos nila, yung lote nila, yung pinapangarap nilang retirement home. How they can reach you, sir? Thank you for giving us the opportunity. This is Ervin Neo Tempro, the founder and CEO of 9.09er Group of Companies. If you're going to look for our social media pages, for sure, 9.09er Construction does not have as many followers because like what I've mentioned, we started in 2023. But the team had been working in this industry for 4 decades already. Now, perhaps they started in the construction business even before I went into the picture. Now, if you cannot find 9.09er Construction on Facebook, YouTube, or TikTok, you can look for me. That's Ervin Neo Temporal. And well, let's talk. Maybe we are the right partner that can provide you with your dream home or dream condominium unit. Reasonable price, hindi po overpriced. At kung anong gusto nyo, yun po ang siguradong masusunod. Madaling kausap, mabilis mag-reply, we are 9.09er. Thank you so much. Thank you so much for watching this video, guys. I hope, no, more than the construction, more than kung ano yung pinresent namin, gaano kaganda yung bahay, is na-inspire tayo. Not just yung mga magpapagawa ng bahay, bibili ng bahay, yung mag-start, no. Kung ano yung gusto nilang business na start. It's hard, but it's worth it, no? It's worth the risk. So maraming salamat sa pagtutok, and thank you so much for watching this vlog. This is me again, Jair Mamaklay. Don't forget to like and subscribe our YouTube channel, The Property Geek, our Facebook page, The Property Geek. You can also message me anything I can help you with when it comes to real estate industry here in the Philippines. That's Jaire Valerio Mamaklay, and we are still contributing twice a month at the Manila Bulletin Property Living section. So I can also refer you guys to 9.09er Construction. You just have to call me or text me using my local mobile number, iMessage, Viber, and WhatsApp account. That's +63927 185 1590. Again, that's +63927 185 1590. Again, maraming salamat. Thank you so much. Thank you, Sir Ervin. Till our next vlog, this is me again, Jair Mamaklay, Sir Ervin of 9.09er Construction, wishing you a very good, again, no, summer here in the Philippines at sa lahat ng mga nanonood abroad in Australia, US, Canada, and other parts of the world. Thank you, guys. Bye-bye.